talaga po ang Diyos ang naghahari. Sapagkat ang titulo po ng mensahe, God's in charge, not us. Yan po ang titulo at tamang-tama at angkop na angkop at nakakonekta dun sa patutuo. Hindi tayo ang masusunod, ang Diyos ang may palatuntunan. Tayo po'y sandaling manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, hayaan mong matuto kami na ipaubaya sa iyo ang lahat. Sa karunungan, ikaw ang napakarunong. At sa kaalaman, ikaw ang may alam ng lahat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya puspusin mo ang bawat isa ng pagpapasakop at pagsuko ng totohanan. Sa gayon, maluluwalhati mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng bawat buhay. Sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. God's in charge, not us. Huwag po natin kalilimutan yan. At nawa tayo matutong hindi magreklamo. Dahil kapag wala ng reklamo ang ating labi, doon po makasisimula na gawin ng Diyos yung matindi niyang pangarap. It is always a promotion. Wala pong demotion sa Diyos at wala ring X sa Diyos. Lahat po ay Kanyang binago. Ikaw at ako ay Kanyang binago. Ikaw at ako ay ibinalik niya sa anyo ng Kanyang pagkalikha sa iyo at sa akin at patuloy po tayong inaanyo. At ang kagandahan po, tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Tingnan po natin sandali ang Isaiah 45 verse 7. At ito po yung angkop na angkop that God is in charge and in control of everything. At ang sabi po ng Diyos, I form the light and create darkness. I make peace and I create evil. I, the Lord, do all these things. So pansinin po natin, mismong ang Diyos ang nagsasalita dito sa verse 7. Ako ang nag-anyo ng liwanag at ako ang naglikha ng kadiliman. At ako rin ang may gawa ng kapayapaan at ako rin ang naglikha ng masama. Ako lamang na Panginoon ang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya wala po tayong mairereklamo. Anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, ang tanging hinihintay ng Diyos tayo magpuri. Kailangan makarating tayo dun sa alab natin sa Diyos. At ating unawain paano darating yung alab. Hindi po natin malilikha yun. I tell you, hindi po natin malilikha yun. Sapagkat itong alab na ito ay kusang bumubukal. At ito po'y magaganap kapag ikaw ay nakarating na dun sa ikay laging sabik na sabik sa Panginoon. Na wala ka ng isipan tungkol sa anumang bagay sa kapaligiran. Lumalakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat. At ang sabi ni Pedro, sa sobrang alab niya, wala siyang takot. At ang sabi niya, pwede po bang ako ay utusan mong lumakad palapit sa iyo? At ang sabi ng Panginoon, halika. Tandaan po natin na yung dagat ay totoong dagat pa rin. So, yung kanyang paglakad, hindi po yun katapangan. Yun po ay kahangalan sapagkat tiyak na siya ay malulunod. Pero dahil wala siya sa isipan ng pagkalunod at siya ay nasa isipan ng kasabikan sa Panginoon, siya po'y nakalakad ng ilang hakbang. Pero nung magbagong muli ang kanyang isipan, siya po'y lumubog. Pero ang kanyang panalangin na hindi po 10 paragraph, ang sabi niya, help. At siya po ay tinulungan ng Panginoon at muling iniahon. And nais ko pong ipaunawa that God is our helper, that God is our provider, that God is our protector. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay.
The evil that you meant, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, God turned it for good, for the salvation of many families. Kaya nga ating unawaing mabuti itong buhay na patutuong ito, nagliligtas ito ng maraming mga kaluluwa. Sapagkat lantad na lantad ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa Diyos. The renown of God is now once again declared in our hearing, not here only but all over the world in 27 countries. Because we will feed it to our TV broadcast. So, beyond imagination, but you can count it. Hindi kayang isipin kung paano ito mapalalawak, pero pwede nating maabot kung ilan yung kayang abutin ng kapangyarihan ng Diyos. And nais ko pong ipaunawa sa inyo that all things work together for good. Kaya tumigil ka na sa karireklamo. Mag-enjoy ka doon sa iyong kabiguan. At sabihin mo, Diyos ko, suko na po ako sa iyo. Heto ako, gawin mo ang lahat ng ibig mo sa akin. Amen? Yung iba po kaya nagtatagal sa problema, nagpapaliwanag pa sa Diyos. At para bang pinalalabas, Panginoon, parang nagkamali ka yata, hindi dapat ako nabigo. Nagkamali ka yata, Panginoon. Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos sapagkat sa palatuntunan niya na hindi natin alam, siya ang masusunod. Amen? Hallelujah! At ang sabi po ng Psalms 27:5, ito po ang isang dagdag na pagpapatibay dito sa mensahe that God's in charge and not us. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. So ano ang mangyayari katulad ng patutuo kapag ikaw po'y walang-wala ng tiwala sa iyong sarili at pati sa Diyos, doon po ang Diyos na willing gumawa ng himala sa isang buhay. Amen po ba? It is at the end of ourselves na gagawa ang Diyos. Sapagkat pag tayo po ay may kakayahan pa, papalag po tayo. Pero pag walang-wala na, here I am, Lord, use me. Amen. Hallelujah. So, ating unawain, hide me. He shall hide me. So, pansinin po natin yung pag-angkin. For in the time of trouble, He shall hide me. Sapagkat sa panahon o sa oras ng gulo, ako'y kanyang itatago sa kanyang, ano po yung pavilion? Ito po yung kanyang makapangyarihang proteksyon. He shall protect me. He shall fight for me. Amen? So, lagi pong may gulo ang buhay. Pero kung ikay magsasanay na magtiwala ng lubusan sa Diyos, hindi mo pagsisisihan ang pagdaan mo sa kaguluhan. Because doon po sa panahon ng kaguluhan, you will learn obedience. At sa pagsunod, doon po dadaloy ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. If you be willing in obedience, you shall partake the best of the land. Before the partaking, obedience first. And you have to show to God that your obedience is with willingness. Kusang loob, willing ka sa pagsunod sa Panginoon. Hindi napipilitan lang. So, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. This is a declaration for the life of the king. Sapagkat marami po siyang kaaway. Marami po siyang kaguluhan. Marami po siyang kabiguan. Marami po at hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban. Sapagkat nung ang kanyang isa sa pinakamataas na tagapayong laging kasama niya sa hapag ng kanyang kainan sa kaharian. Ang sabi niya, kung ang kaaway ko lamang ay hindi ko kasamahan, madali sanang tanggapin. Pero ang napakasakit ay yung mga kasama ko sa aking hapag na kainan, sila ang aking kaaway. At siya po'y nalulungkot at naghihinagpis. Hindi po galit.
Sapagkat wala siyang karapatang magalit sapagkat ang Diyos ang masusunod. God's in charge, not us. Kaya kung matututunan po natin na hayaan ang Diyos na siya ang mag-orchestrate. Kaya tandaan po natin, the Spirit lead us. Amen po ba? The children of the Lord, they are led by the Spirit. Hindi ho pwedeng tayo ang nasa unahan at sabihin natin, banal na Espiritu, sumunod ka sa akin. Hindi po. Kailangan ang banal na Espiritu ang nasa unahan natin. Amen po ba? At nang sa gayon, you cannot make a straight line from dots. Kayo po ba'y makakapagawa ng straight line? Bibigyan ko kayo ng 10 dots at ilalagay mo sa iyong harapan? Hindi po. Hindi mo po yun maituloy dahil hindi mo masisipat dahil ikay nasa harapan. Yun po yung magagawa mong straight line kapag ikaw ay nakatalikod at isa-isang iyong inilalagay yung mga kabiguan mo at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na matutuklasan mo at matututunan doon sa bawat iyong pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya nga ating unawain doon sa kabiguan ay may aral. Huwag mong kalilimutan yung mga kabiguan mo sapagkat doon sa mga araling yung natutunan mo, yun ang gagamitin mo sa malaking promosyon na gagawin sa iyo ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kaya nga ating unawaing mabuti, ilang bagay ang nais kong iwan sa inyo ngayong gabing ito sapagkat papasok po tayo. Ang May po ay isang napakatinding buwan para sa lahat ng umiibig sa Panginoon. Amen? So ating unawain, the seal of the Holy Spirit and your seal. The seal of the Holy Spirit and your seal. Ating unawain na ang sabi ng Panginoon, kaya marami sa inyo ang takot magpatotoo. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi kayo nabubuhay sa sakdal na pag-ibig ng Panginoon. Pwede ko kayong itulak, pero kapag ikay duwag ka pa rin. Walang kapangyarihan ang patutuo ng mga duwag. Hello, tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, duwag ka pa rin hanggang ngayon. Mabuti at meron tayong panauhin na espesyal na dinala ng Panginoon. Amen. Perfect love casteth out all fear. Ang sakdal na pag-ibig, kaya kung ikay nasa sakdal na pag-ibig ng Diyos, hindi ka matatakot na ipagmalaki ang Diyos. O, purihin ang Panginoon. Kaya nga, maiibsan ng kabigatan ng iyong puso't kalooban kapag ikay naging matapang na magpatutuo. Kaya mamaya yung recommitment prayer, that is timely. Dahil kailangan i-recommit. Ibig sabihin, committed ka na noon, pero ngayon committed na. Yung commit ay English, pero yung committed ay Tagalog. Committed na, narrow-minded ka na, takot ka nang magpatotoo, sapagkat ang iniisip mo, baka maliit lang itong ginawa sa akin ng Diyos. Saan galing ang malaki? Kapag ikay naging tapat sa maliit. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga, unawain mong mabuti na ang mga alagad ay hindi pinahayo ng Panginoon. Yun pong pagpapahayo niya sa 12, sinundan ng 70, yun po ay OJT, on the job training. Dahil si Jesucristo ay hindi pa nababayubay sa krus. So anong nangyari? Aba, grabe mo, Panginoon! Sa pangalan mo, ang lahat ng mga demonyo'y lumalayas. Sa pangalan mo, ang lahat ng may sakit ay gumagaling. Huwag ninyong ikagalak yan. Ang inyong ikatuwa, ang inyong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Hallelujah. So, hindi yung himala ang mahalaga. Ang mahalaga, ikaw, ang pangalan mo'y nakatala sa aklat ng buhay, kaya sinusundan ka ng himala. Oh, purihin ang Panginoon. Kailan darating ang himala? Kapag nawalan ka ng trabaho. Kailan darating ang himala? Kapag ikaw ay nagkasakit. Oh, purihin ang Panginoon. Sabihin mo, OJT. On the job training.
Kailangan biguin ka muna para matuto ka kung paano lumutas ng kabiguan. Hindi ko alam ang katugunan sa lahat ng katanungan, pero alam ko kung saan ko kukunin yung katugunan. Oh, ang Diyos ay napakabuti. Amen? Kaya nga, ihanda mo ang iyong sarili dahil hindi basta-basta yung nagpatutuo ngayon. Amen? Sapagkat yung buhay niya, kung titingnan mo sa isipan mo, talagang hindi na po siya pwedeng mabuhay pa. Pero bakit binuhay ng Diyos? Na kahit siya ay Katoliko at mali ang kanyang pananampalataya, pero tama yung kanyang puso. He is yearning for God. He is desiring for God. At yun po ang nangyari. Ang tinugon ng Diyos ay yung nasa kanyang puso, hindi yung kanyang ginagawa. Amen po ba? Kaya nga, siya ngayon na nagpapatutuo na hindi relihiyon, kundi relasyon. Sapagat yun po ang totoo, relasyon ang katibayan na ikaw nga ay naging anak ng Diyos. At ang relasyon, ikaw ay laging maalam sa Diyos. At ano ang alam? So the seal of the Spirit, ito po'y tatak ng banal na Espiritu. Sa Ephesians 1:13 and 14. Kailangan pong ikaw ay may tatak para hindi ka natatatakan ng 666. Pag may tatak ka, hindi pwedeng dalawa ang tatak, isa lang ang tatak. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Bakit tayo sinelyuhan? Bakit tayo tinatakan sa ating ulunan ng banal na Espiritu? Earnest of our inheritance. Ang daddy ko po ay blessed din sa buhay niya. Dahil sabi sa Bible, edad daw po ng tao, 70, ano po? Pag 80, bonus. Daddy ko po, bonus po. 83 na po ang tatay ko. At ang tatay ko po, wala pong sablayan sa baklaran tuwing araw ng Miyerkules. Walang palya. At ako naman po yung anak ni Dolphy. Pag nadinig niyo yung kwentuhan na, sino yung anak ni Dolphy? Nasa simbahan ng Quiapo. Ako po yun. Na every Friday, ganitong araw, nasa Quiapo po kami naglalakad doon ng paluhod. At ako rin yung anak ni Dolphy na deboto ng Nazareno ng Quiapo. Every January 9, kami po yung mga nakapaa doon. Kasama namin dyan sila Noli de Castro. Every January 9, kami po yung mga nakapaa doon. Tapos may tuwalyang nakabala. Pero sa Quiapo, habang namamanata ko doon, pagdaan mo sa mga maliliit na eskinita, ang dami nagiinuman. Sabi sa akin, pare, tagay muna. Hindi pa ako nagsisinungaling sa inyo. Taki sa Quiapo, tignan nyo, karamihan ng namamanata doon nakainom. Ano? Kaya wild nga sila sumasampad doon sa mga ano. Yung isa nga sabi niya, kailangan makahawak ako doon sa yung abaka na yung lubid ba? Kailangan makahawak ako doon sa lubid. Makakuha ako nung hibla, nung abaka ng lubid. Sabi nung isa sinusundan ko, sabi ko, bakit? Sabi niya, papakain ko doon sa manok kong panabong. Sabi niya. Salamat talaga sa Panginoon Diyos. Ano po? Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, may plano po sa buhay ng bawat isa sa atin. May purpose po ang Lord sa buhay natin. Ako po yung anak ni Dolphy na nahatulan pong mabilanggo ng habang buhay po. Pero nakatayo ako sa inyong harapan, mga kapatid, dito po sa iglesyang ito ng biyaya ng Diyos. Gusto ko po i-share sa inyong lahat. Wala po akong kinalaman sa kasong ito. Alam niyo, nisintensyahan ako, bit-bit ko yung aking 4 na buwan na bunsong anak na babae. Munti ko na nga mabitawan sa gigil ko doon sa judge. Alam niyo, gusto kong pinagmumumura ko talaga yung judge na. Hinila lang ako ng mga polis. Hanggang sa ako'y dinala sa Muntinlupa. Nung ako'y binibiyahe papuntang Muntinlupa, habang tumatakbo po yung sasakyan, alam niyo, doon naman unting-unting nabuo sa aking kaisipan po, na sinabi ko sa sarili ko, hindi totoong may Diyos. Hindi ako naniniwalang may Diyos, sabi ko.
Kung talagang may Diyos, kinuwenta ko na lahat yung ginagawa ko. Nagro-rosaryo ako, nagsisimba, namamanata. Kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mo, wala akong kasalanan dito. Bakit kailangan madala ako sa Muntinlupa, mahatulan ako ng habang buhay na pagkabilanggo? Dinala po ako sa maximum compound. Lahat ng klaseng notorious, nakasama ko na doon. Iyak ako na iyak, hindi ko malaman. Sabi ko, ba't ako nakarating sa lugar na to? Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Nangayayat po ako. At gusto kong i-share sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. Ano po? Ako yung isang buhay na patotoo. Kaya doon sa mga kalalakihan na naririto, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Dito na lang tayo, sumambat magpuri. Then, isang araw, meron akong maliit na kwarto. May black and white po akong television. Galing ako nahigaan, pagbangon ko, binuksan ko yung TV ko. Hindi ko naman po inililipat. Naka-tune in na siya doon. Pag on na gano'n, sabay naupo na ako, nakatingin po ako sa television ko. Meron po ako nakita lingkod ng Panginoon Diyos na ginamit po sa buhay ko. Nag-share po siya ng words of God po. Tapos di nakatingin ako, nakikinig ako. Habang nag-share siya, yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko dito? Kasi lahat ng sinasabi, eksakto naman sa pagkatao ko. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Tapos sabi niya, kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa maikling panalangin, pumikit-kit, magtaas ng kamay. Nung sinabi niya, sabi ko, total, maikli lang naman daw. Alam niyo, nilakas ko po yung volume ng TV ko. Hindi ko po makalimutan yung araw na yun. That was March 3 of 1994. Ako po ay pumikit. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod po ako sa panalangin na yun. And after po ng prayers na yun, meron po akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero talagang damandam ako ng mga oras na yun, naniyakap po ako ng Panginoon Diyos. At nagulat ako, alam ko, pumikit lang, nagtaas ng kamay. Nakita ko na po sarili ko. Alam nyo, nakaluhod po ako doon sa harap ng TV ko. Iyak po ako na iyak, pati sipon ko nga tumutulo. Hindi ko po malaman kung ano nangyari sa akin. Pero isa lamang po natatandaan ko ng mga oras na yun, mga kapatid, na ang lahat ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. At ang Lord po talagang nung ako yung tumanggap sa Lord, automatic po akong binago ng Diyos. Kaya doon sa may mga bisyo, sabi nga nung nagbibisyo, gradually niya aalisin. Hindi po totoo yun. Gradually, babawasan. Hindi, suko mo, buhay mo sa Panginoon. Pag hindi binago ka ng Diyos, automatic din, di ba? Kasi nung binigay ko ang buhay ko sa Lord, automatic po yun. Hinanap ko yung mga parnalya ko sa pagbibisyo ko. Galit ako sa sarili ko, sigarilyo, burner, tutor, aluminum foil lighter. Pinagsama-sama ko sa isang lugar, sa lamesang ganyan. Habang umiiyak ako, binabasag ko. Sabi ko, bakit mo ginanyan ang buhay mo? Bakit mo sinira ang buhay mo? Alam niyo, itapon ko yung gamit. Tayo daw mga anak ng Diyos, kung meron tayong 24 oras sa isang araw. Ang Diablo, meron siya 25 oras. Oh, gagawa siya ng paraan maagaw sa Lord. Di ba? At doon ko na po inumpisahan, hawakan at basahin po ang banal na aklat po. Tang unang-una ko po nabasa dito, nasusulat po sa John 1:12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi noong araw, dasal ng dasal, simba na simba, anak na po ng Diyos. Hindi po pala, kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Akala ko rin noong araw, pinakamalaking bilangguan yung Muntinlupa eh. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ko lang po naunawaan ang pinakamalaking bilangguan. Ano ba pinakamalaking bilangguan sa palagay nyo? Akala kasi nung nasa labas, nasa laya sila. Ang pinakamalaking bilangguan po, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawan natin, ang lahat po ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, bilanggo ng kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, lahat po ng klase ng bilanggo. Nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad po ako na mabasa ko sa kanyang salita sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid,
Especially doon sa mga kapatid ko sa Lord, ano po, kasi iba, pag dinarat na ng konting problema, parang nagtatampo pa sa Diyos. Gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na wala pong exempted sa problema. Hello? Wala po exempted. Yung iba kasi sinasabi, born again ako, ba't ganon? Kasi nung mahal na mahal ko na po ang Panginoon Diyos, umaaten sa mga gawain, nagbabasa ng kanyang salita. Hindi ko po makalimutan yung taon na yun sa buhay ko. That was year 1997 of December po, magpapasko. Ako po yung naging mayor din ng brigada. Nagkakabit ako ng Christmas decor, nagsabit ako ng mga palawit. May tumatakbong isang preso. Sabi niya, Mayor, Kosa, sabi niya, may dalaw ka, sabi sa akin. Sabi ko, sino? Sabi, yung asawa mo nasa opisina. Siyempre, nagulat ako, nasaan? Nasa opisina daw. Kasi nakakapasok po ang dalaw namin doon. Lalo pag may mga okasyon, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, tapos may privilege po, may pribileyo ang isang bilanggo na once a month pwede matulog ang pamilya mo. Kasi nagulat ako, nakita ko yung mga bata, yung papunta sa mga tatay nila, nagtatakbuhan yung mga anak ng kasama kong bilanggo. Yung mga misis nila, papasok, bitbit ang mga pasalubong. Sabi ko, bakit hindi nakapasok ang asawa ko? Bakit nasa opisina? Pero nagdalawang isip po ako at bigla po ako nag-alala. Sabi ko, baka may nangyaring problema sa bahay. Dali-dali akong tumakbo sa opisina. Pagdating ko sa opisina, nakita ko nga po ang wife ko doon nakaupo. Pero nung magtama ang mata namin ng misis ko, talagang meron po akong naramdaman kagad na kakaiba po. Kasi dati parang sabik na sabik siyang yayakap sa'yo, halik sa'yo. Kasi pagpasok ko po, sabi ng misis ko sa akin, sabi ko, bakit di ka pumasok? Sabi ko, nasaan yung mga bata? Nagulat po ako na magsalita siya. Sabi niya, hindi na ako makakadalaw sa'yo, hindi na ako makakapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Ako po talaga ay napayuko ako. Sabi ko, Diyos ko, bakit po gano'n? Kailan po ako nakakilala sa inyo? Sabi ko, tsaka pa dumating sa buhay ko to. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ano po yung earnest? Pag bibili ka po ng house and lot, hihingan ka ng earnest money. Ano po yung earnest money? Paunang bayad na 5,000 bilang pagsang-ayon na bibilhin mo yung house and lot sa darating na mga ilang buwan. Kaya pansinin po natin, the earnest of our inheritance ang binigay ng Panginoon, banal na Espiritu, para sa pagbabalik niya, ikaw at ako ay makasama sa kanyang paghahari.
Oh, hallelujah. So, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, singular. What is that purchased possession? The whole body of Christ. Amen po ba? It is not this church only, but the entire body of Christ. Because one body, many members. Until the redemption, hanggang sa katubusan ng binili, purchase, possession, unto the praise of His glory. Mapupapurihan ang Diyos. Maluluwalhati ang Diyos sapagkat ang isang katawan ay nakaakyat ng nagkakaisang sama-sama doon sa ulap sa takdang araw na darating. At bakit tayo magiging isa? Because of the seal of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. It's not me. Because God's in charge, not me. God's apostrophe S. God is in charge, not you. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, patungo ka sa gusto ng Diyos. Kaya lang naman nagtatagal yung iyong problema. Gusto na ng Diyos na dalhin ka sa mansyon, ay gusto mo pa rin doon sa bahay mo ngayon. Sige, sumigi ka lang. Magpuri ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. At kalimutan mo yung iyong mga pagpapagod. Kalimutan mo yung iyong mga tiniis. Kalimutan mo lahat yun. At magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Araw at gabi. Paano mo magagawa yon? Wala ka nang magagawa, kundi magpuri. Dahil hindi naman overnight, magkakatrabaho ka. Magpuri ka na lang ng magpuri at magpasalamat sa Diyos, hindi dahil sa wala ka nang magagawa, kundi dahil sa may bagong ginagawa ang Diyos sa iyong kabiguan. Hallelujah! God is in charge. Amen po ba? Makikita natin ang sabi ni Pablo sa Philippians 1:21. To live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Alin ang namatay? Ang sarili kong pangangatwiran. Alin ang namatay? Ang aking pakiramdam. Alin ang namatay? Ang aking katalinuhan. Sapagkat kung ang talino ko ang aking gagamitin, ay baka ako'y makipagtalo sa Diyos. Mali ka yata, Diyos ko. Bakit? To live is Christ. Ang mabuhay ay si Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Tingnan po natin sa verse 18. Iurong natin ang ilang talata. Philippians 1:18. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truths, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. So, ano ang kanyang kagalakan? This is now His seal. Basta marinig niya na may nangangaral, basta may narinig niyang nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo, katulad ng ating kapatid na si Brother Dolphy, siya'y maligaya, si Pablo'y maligaya rin, amen? At ako'y maligaya rin kapag may naririnig akong nagpapatotoo. At ang sabi niya, what then? Notwithstanding every way. Ano nga kung magkagayon? Huwag na nating tukuyin pa ang anumang kadahilanan sapagkat bawat paraan, maging sa pagkukunwari, pwede kang magpatotoo. Maaring hindi pa totoo yung iyong pagpapatotoo. Pero darating ang araw, kukonbiktahin ka rin ng iyong budhi at magiging totoo na ang iyong patotoo. Amen po ba? O purihin ang Panginoon. Whether in pretense or in truths, Christ is preached, and I therein do rejoice. Yes, and I will rejoice. Ano po ang nakapalaman dito? Paul is encouraging all. Please preach. Please testify. So siya po ay humahamon at nagpapalakas ng loob. Magpatotoo kayo.
Ipagmalaki ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ipatutuo mo ang Ebanghelyo. Ipatutuo mo ang salita ng Diyos. Huwag kang mag-isa. Because no man can stand all by himself. We need each other. We need one another. Dahil yung lakas mo, maaaring hindi ko lakas, at yung lakas ko, maaaring hindi mo lakas. Mag-share tayo ng ating lakas sa bawat kahinaan ng isa't isa. At ang sabi sa verse 19, For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin niya? Siguro, siya ay nag-iisip katulad ni Isaias. Baka siya nag-iisip katulad ni Elijah. May nakarinig ba sa aking mensahe? Yan po ang isang problema ng mga mangangaral. Sapagkat bihira sa mga nakarinig ng pangangaral ang tatapik sa balikat ng mangangaral. Kadalasan pa nga'y sisiraan ang mangangaral sa tamang pangangaral. Hello? Bakit po niya sinabi, For I know that this shall turn to my salvation through your prayer. Sapagkat itong mga bagay na ito na naririnig ko na kayo ay nagpapatotoo, ito ay makapagliligtas sa akin sa pamamagitan ng iyong mga panalangin and the supply of the Spirit of Jesus Christ. The supply. Ibig sabihin, araw-araw may supply ang Espiritu ni Kristo. Hindi po nagbabago ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Ang Espiritu ni Jesucristo nasa iyo ay hindi nagbabago. Ngunit, the anointing will work only if you read the Bible. The anointing will work only if you live the Bible. Amen po ba? It is not the preaching. It is the life of the pastor that counts most. Amen po ba? At ang sabi sa verse 20, According to my earnest expectation and my hope, earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. Kailanman hindi lumalamya ang ministeryo ni Pablo. Kailanman hindi nababago ang alab at tapang niya sa paghahayag ng mabuting balita. As always, hallelujah, I shall not be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Na ang ibig sabihin, sa aking mga pagsubok, si Jesucristo ang mapaparangalan. Sa aking mga kabiguan, si Jesucristo ang mapaparaan. At sa aking kawalan, at dapat din mangyari sa inyo. At paano napaparangalan si Jesucristo? Hindi ka nagrereklamo. Paano mapaparangalan si Jesucristo? Nagpupuri ka sa panahon ng iyong kabiguan. O purihin ng Panginoon. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me. Alam mo, kaya ka narito ngayong gabi, dakila ang balak ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Basta magpatutuo ka lang ng magpatutuo. Basta ako salita lang ng salita sang-ayon sa gusto niyang aking sabihin. Kung may makinig o wala, okay lang sa akin, basta nasunod ko yung nag-utos. Amen po ba? Huwag kang titingin sa resulta. Tumingin ka ay nasunod mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nais kong inyong maunawaan, we are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Nasa atin na po ang lahat ng spiritual na pagpapala. How to use it in the physical, that is the problem. Paano mo gagamitin yung mga spiritual mong pagpapala? How shall you convert? How shall you translate the supernatural into physical? Oh, purihin ng Panginoon. Paano mo gagawing mapapakinabangan mo yung supernatural at spiritual? Laging tandaan mo po, sumampalataya ka sa kaibuturan ng iyong puso at ipahayag ng iyong labi na ang salita ng Diyos at mga pangako ng Diyos ay lahat ay oo at amen kay Jesucristo. Na hindi papayag ang Diyos na hindi mo maranasan yung kanyang pangako sapagkat ang Diyos ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay tapat,
At ang Diyos hindi nagbabago ng isipan. God will not relent. As He said, He will do it good. Hindi basta do it, He will do it good. Amen po ba? Kaya nga kung nawalan ka ng hanap buhay ngayon, may sakit ka, higit na kalusugan ang iyong tatanggapin. Higit na mas magandang kaunlaran sa bagong hanap buhay ang iyong tatanggapin. Why? Dahil ikaw ay nagdiriwang at nagpupuri sa Diyos. So translate and convert the supernatural into your physical life. And then thirdly, there are two ways of creation or making. The first creation is started in our mind. The second creation is in the physical realm. Inisip mo muna bago ka nagtayo ng bahay. Hindi po basta nagtayo ka ng bahay. Dumaan muna sa isip mo yung bahay. Inisip mo muna bago ka nagnegosyo. Bago ka nagsimula ng negosyo. Sapagkat sa isipan, nakalarawan ang bagong hanap buhay at ikukonekta ka sa iyong pag-iisip kung sino ang makakasama mo doon sa iyong hanap buhay. The first creation is start in the mind and the second creation is in the physical realm. Yan nais kong ipaunawa sa inyo, walang talo ang lahat ng maalab sa Diyos. Ang sabi nga ni Pablo, ibig ko na mapa sa piling mo, sapagkat napakaganda sa piling mo, pero hindi ko pa rin nanaisin na ako ay pumaroon na sa iyo, sapagkat napakarami pa ng mga kaluluwa na hindi nakakarinig ng mabuting balita. Ito po ang lagi kong paulit-ulit na paglapit sa Diyos. Ako po ay bobo. Wala po akong alam. Wala po akong muwang. Hindi ko po alam ang tama kong ituturo. Kaya kung ako po'y magtuturo ng kamalian, ay gusto ko na pong mamatay para hindi magkasala. Pero kung gagamitin mo ako, ilagay mo sa aking puso at sa aking isipan ang mga aral na dapat kong ipahayag sa takdamong panahon. So ibig sabihin, ako po'y hindi bobo sapagkat napakaraming libro kong binabasa bukod sa Biblia. Hindi po ako tanga sapagkat napakarami pong mga kaibigan ako na natutunan ko kung ano ang pamumuhay at desisyong tama. Pero alin doon sa mga tama ang aking gagawin sa bawat araw? Alin doon sa mga pinag-aralan ko ang aking ipapahayag sa bawat aking pangangaral? Sapagkat kailangan po yung tinatawag na pagtumbok doon sa dapat na tumbukin na tamang aral at pansinin po natin ang patutuo, pinagmalaki ng ating tagapagpatutuo na ang Diyos ang may kagagawan at ang mensahe, God's in charge. And not us. Amen. Kung hindi siya nakinig sa Diyos at kung hindi ako nakinig sa Diyos, maghihiwala yung aming pagpapahayag. Pero ano kakonekta, pati awitan. That Jesus is the center. That Jesus is the center and that is the truth. Kaya ngayong gabing ito, tayo'y pinagsama-sama ng Diyos dahil meron siyang dakilang gagawin ngayong gabi. Kung ano ito, hindi ko alam. Hindi ko po pwedeng ituro ang gagawin sa inyo ng Diyos sapagkat ito'y personal mong matutuklasan. Your destiny is your own choice. Ikaw po ang magpapasya. Kaya tumayo ka ngayon, and then tayo'y mananalangin sa ngayon sa mensahe ng ating mensahero. Recommit your life to Jesus Christ. Italaga mong muli ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo. Born again ka na. Pero hindi po humihinto sa pagiging born again. May kasunod pong kasipagan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga nagpapagal, ako ang marami ang pagpapagal na ginawa ng higit kaysa kanila. Hindi ako, kundi ang grasya ng Panginoong nasa akin. Amen po ba? It is the grace of God that will make you a mighty, powerful force on the face of the earth. Pero napakabuti ng Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung magpaalam po ang misis ko, nagrema po sa akin yung nabasa ko sa kanyang salita. Actually, kababasa ko lang sa Bible noon.
nagrema po at pinaalala ng Lord sa akin yung nasusulat po sa Santiago sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4 na sinabi po doon na magalak kayo lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok. Sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag inyong pananampalataya at yun ay inyong mapagtagumpayan kayo magiging ganap at walang kakulangan. Masakit man po talaga sa akin. Pero mabilis ko nasagot ang wife ko. Sabi ko, sige, kung saan ka maging maayos, ako, wag mo na lang ako pabayaan ng mga anak ko. Umuwi po siya. Ang naawa po ako doon sa anak kong panganay na lalaki. Kasi hindi alam na mami niya, November, na unang dumalaw yung anak ko eh. Mami niya, December, nagpaalam. Yung anak kong panganay na lalaki, November pa lang, dumadalaw na sa akin, nagsusumbong. Sabi niya, mami, daddy, sabi niya, si mami meron dong lalaki sa bahay, sabi niya. Hindi ako nagpapahalata sa anak ko kasi ayoko po maepektuhan yung pag-aaral ng bata. Mahilig mag-basketball yung panganay ko. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Sabi ko doon sa anak ko, kasi nung naghuhubad na sapatos yung panganay ko, meron po nalaglag na balisong galing po sa medyas niya. Nung makitahan ko ng balisong yung anak ko, sabi ko, ba't may dala kang balisong? Sabi ko, buti hindi ka nakapkapan sa gate kundi nakulong ka. Halika nga dito. Alam niyo, lumapit yung anak ko, dala yung balisong. Yung galit ko po sa anak ko, biglang napalitan ng awa. Kasi paglapit ng anak ko, dala yung balisong, niyakap ako ng panganay ko. Sabi ko, saan mo ba gagamitin yan? Naawa po ako na magsalita. Sabi niya, tatay, sabi niya, magpapaalam sana ako. Sabi niya, papatayin ko si mami tsaka yung lalaki. Natakot po ako kasi hindi ko po naman makokontrol yung panganay ko dahil nakakulong po ako. Niyakap ko po yung anak ko, iyak po ako na iyak. Sabi ko, anak, wag mo gawin yan. Sabi ko, lalaya ako dito, antayin mo yung paglabas ko. Sabi ng panganay ko, daddy, sabi niya, habang buhay ang sentensya mo, kailan ka pa lalabas dito? Sabi ko sa anak ko, anak, magtiwala tayo sa Diyos, lalaya ako dito. Hinatid ko po yung anak ko sa gate. Dala ko yung balisong, sinurrender ko sa opisina yung balisong. Na ako'y naglalakad na pabalik. Ako po, aaminin ko rin sa inyong mga kapatid ng mga oras na yun, muli po ako nagkasala sa Panginoon. Na ako'y naglalakad pabalik sa aming brigada, umiiyak ako, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, patawarin mo po ako. Hindi po ako nangangako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Pero talaga sinabi ko sa Panginoon ng mga oras na yun, sabi ko, paglaya ko dito, sabi ko, papatayin ko tong asawa ko. Gagantihan ko na lang itong mga nagpakulong sa akin. Sabi ko, total, ganito lang naman pala ang kwenta ng buhay ko sa'yo, sabi ko sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po pinahintulutan to ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Dahil totoo po ang pangako niya sa kanyang mga salita. Nasusulat po sa Philippians chapter 1 verse 6, na ang lahat ng naampisan ko sa'yo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Ako po ay namamangha po talaga ako sa Panginoon Diyos. Kasi nagpatuloy po ako sa kanya, alam nyo, habang buhay po ang sentensya ko. Alam nyo, 97 nagpaalam ang misis ko, wala pa akong 1 taon po. September po ng 1998, tinawagan po ako ng laya. Pero nung ako'y tawagan po ng laya, nabaligtad naman po lahat sa buhay ko. Ayoko na pong lumaya. Ayoko na pong lumaya kasi natatakot po ako. Sabi ko, Diyos ko, sana pinabayaan mo lang ako dito. Baka kasi kung anong magawa ko sa paglabas ko rito. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang kalooban mong makalaya na po ako, bigyan mo po ako ng mga tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na makapaglingkod na lamang ako sa iyo. Pinalaya po ako ng Panginoon Diyos September 28, 1998 po. Alam niyo, nung lumalabas ako sa Muntinlupa, dala-dala ko yung release paper ko, iyak po ako na iyak. Nakatingala po ako doon sa building ng Muntinlupa, yung nakikita niyo sa pelikulang Tagalog. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, layaan na po ako, sabi ko. Saan po ako pupunta? Wala na po akong uuwian, sabi ko sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, 18 taon po ako sa loob ng bilangguan po na walang kasalanan po. Tapos sa isang kisap mata, pati pamilya ko po nawala. Paglabas ko po ng Muntinlupa, gulong-gulo isip po, hindi ko malaman saan ako tutuloy. Ang una ko naalala puntahan, tatay ko. Tatay ko naman po, 1998 po ng August na bypass po siya, na opera sa puso.
Pero nung lumaya po ako, ang daddy ko nakalabas na po ng Makati Med, nasa bahay na po siya. Kaya doon ako dumiretso sa bahay ng tatay ko. May nakita po ako, kala ko po hindi ko po tatay yun. Nakita ko kala ko isang matandang payat na nakaupo sa silya. Nung makita ko po tatay ko, alam niyo, iyak po ako na iyak. Niyakap ko po ang daddy ko. Sabi ko, Daddy, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, sa lahat ng suporta mo sa akin, sabi ko sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka na. Sabi niya, dinatnan mo pa akong buhay. Sabi ko, Dad, nahihiyaman ako sa'yo. Sabi ko, pwede mo ba akong matulungan? Sabi ng daddy ko, ano yun? Baka pwede mabigyan mo ako ng konting pampuhunan, Dad. Gusto ko magtayo naman ng isang maliit lang na negosyo para makabangon ako, sabi ko sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, anak, pasensya ka na. Kasi sabi niya, yung 2 sunod na bypass operation ko, malaki na gastos ko. Sa ngayon, wala pa tayong ganon liquid na cash. Sabi niya, pero marami akong property, lupa, bibigyan kita, ibenta mo. Binigyan po ako ng tatay ko na 4 na hektarya ang lupa. Wala naman ako alam sa lupa-lupa. Nagtanong sa mga kakilala ko. Natulungan ako ibenta. Pero ang Lord po talagang tapat po. Di po kagaya ng tao pag nangako yan, puro pangako lang. Ano po? Dahil naalala ko yung prayers ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. May nakilala po ako, contractor po, developer po. Di pinakita ko yung lupa, binasa niya. Sabi niya, 4 hectares. Malaki to. Sabi niya, sige, tutulungan kita ibenta. Araw-araw ko po kasama yung contractor. Imbis po na lakarin na mabenta yung lupa ko, puro words of God po sinishare sa akin. Sabi ko, mamaya na yan. Sabi ko, benta muna natin to. May dala naman siyang Bible palagi. Hindi, sabi sa chapter ganito, sabi, paano natin mabebenta itong lupa? Sabi niya, hindi, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hahanap ng buyer niya. Sabi niya. Tapos in-encourage niya ako, bakit di ka magpatutuo sa Panginoon? I-share mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Paano ka inalis sa bisyo, paano kang binago, paano kang pinalaya ng Panginoon Diyos. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan ngayon mga kapatid at gusto ko po i-share sa inyong lahat to, na ako po ay nag-full time na po sa Panginoon. Binigay ko na po ang buhay ko sa Diyos. Nagpaikot-ikot po ako ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa po, pinadala po ako ng Panginoon Diyos. Ano po? Sabi ko nga, nawalan man ako ng mga kaibigan, barkada, nawalan man ako ng pamilya, pero ang Lord po kahit kailan po hindi po ko iniwanan o pinabayaan ng Panginoon Diyos. Nung artista nga ako, hindi naman ako nakakapag-abroad eh. May pera naman ako, pero wala sa isip ko mag-abroad. Pero nung nag-full time ako sa Lord, alam niyo, tutunog na lang ang cellphone ko. Hello, sino to? Si Pastor ganito. Brother, buksan mo yung email mo. Bakit po? May ticket ka doon, pakiprint mo na lang. Punta tayo next week sa Japan, mag-share ka doon. Alam niyo, namamangha po dati ko, tuwing pupunta ako, Daddy, alis ako. Kailan? Bukas. Saan ka pupunta? Bahrain. Saan? Bahrain. Sabi ng daddy ko, sino bumili ng ticket mo? Si Jesus. Sabi ng daddy ko, ang gulo mo kausap. Sabi ko, Dad, hindi ako magulo kausap. Gumamit ng Panginoon ng mga church, mga tao, para makapag-share ako ng ginawa niya sa buhay. At ang daddy ko po namamangha tuwing uuwi ako. Kasi laging siya pinamimili ko. Kahit saan bansa ako pumunta, ang una kong pinag-shopping tatay ko. Kasi sa Paranaque siya umuwi, kaya paglapag ng eroplano, isang taxi lang, malapit na sa tatay ko. Tuwing dadating ako sa tatay ko, Dad, okay lang ka dumating? Sabi niya, ngayon lang. O, Daddy, ano yan? Pinabibigay sa'yo. Ano ito? Pinabibigay sa'yo. Sino? Si Jesus nga. Napatunayan ko rin po sa tatay ko na mayaman po ang ating Panginoon Diyos. Sa akin po pagtatapos, gusto ko rin po i-share sa inyo si Dolphy. Ano po? Mabait din po ang father ko, matulungin po ang daddy ko, mapagmahal na ama. Napaka-relihiyoso pa. Sarado kandado yung nawawala pa susi. Apo. Daddy ko po, sa umaga kasi makita mo yung nagpapapawis. Habang nagpapapawis, may hawak na rosaryo yon. Hapon naliligo kasi every day, every afternoon, nagnunobena po siya, 6 to 7 po. Every Wednesday, nagbabaklaran. Sunday, nasa Forbes church. Pag sumakay ng kotse, bawal din kausapin. Dahil ang tatay ko, habang tumatakbo ang kotse niya, hindi po siya tumitigil ng kakadasal po. Hanggat di po siya nakakarating sa pupuntahan niya. Then isang araw, ako po ay nagwa-quiet time, nagpe-pray sa Lord. Ako po ay nakapikit, umaawit,
Hindi ko po makalimutan yung araw yun. Nakita ko po ang tatay ko. Nakapikit ako. Nakita ko po tatay ko. Dumaan po sa harap po. Nakaputim-puti po siya. Bigla po akong umiyak sa Panginoon. Diyos ko, sabi ko, tulungan mo po ang daddy ko. Itama mo relasyon ng tatay ko sa iyo. Maawa na po kayo sa kanya. Mabait po ang tatay ko, Panginoon. Hindi man ako gamitin mo sa tatay ko. Gumamit ka ng mga anak mo para makakilala ang tatay ko. Di isang araw na invite po ako sa isang malaking gawain. First time po ako maka-speak sa isang malaking gawain. Unang-una po ako nakapag-speak sa ganong karaming tao. Friday po yun, ganitong araw din. Ang tatay ko naman po ay nagtitaping po ng Home Alone the Release po. Pagpasok ko po doon sa venue, nagulat po ako, napakaraming tao. And then pagpasok ko, sabi nung ikaw ba'y anak ni Dolphy? Sabi nung may dala ng programa, opo. Sabi niya, ikaw na susunod niyan. Pagtapos nung sasayaw, ikaw na. Eh, ako na, tinawag na yung pangalan ko. Yung babaeng may dala ng programa, hinabol na naman ako. Sabi niya, ano gagawin mo? Sabi, magte-testimony po. Sabi niya, wag na. Kumanta ka na lang. Siyempre, nagulat po ako kasi matagal na invitation nila sa akin eh. Eh di, siya may hawak ng programa, kumanta naman ako. Pero nung pagkakanta ko, nung nakababa na ako, sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, bakit di po ako pinag-testify dito? Panginoon, pinaghandaan ko po to. Hindi, mami ako, kinuha ko cellphone ko. Pinindot ko ba naman, Daddy? Binigay ng driver ng daddy ko sa tatay ko. Sabi niya, ano yun? Daddy, kako anong oras ang break time mo dyan sa ABS? Sabi ng daddy ko, 7:00. At sabi ko sa tatay ko, Daddy, tama-tama, sabay na tayo maghapunan dito. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami pang kinukunan sa akin, Junior. Tatawagan kita mamaya. Adi pinatay ko po ang cellphone. Alam niyo, wala pang 5 minutes, rumiring po ang cellphone ko. Nakita ko po tatay ko. Sabi niya, nasaan ka? Daddy, Jade Valley Restaurant. Sabi ko, malapit lang sa ABS. Sabi ng tatay ko, sige, antay mo, darating ako. Hindi ko po ina-expect yung kasi ang tatay ko, wag lang kami magtampo sa kanya, oo lang ng oo tatay ko. Pero nagulat po ako, alam niyo mga kapatid, eksaktong 7:00 po, nakita ko po ang tatay ko doon sa pintuan ng Jade Valley Restaurant. Kung paano ko siya nakita nung nagpe-pray ako, nakita ko po ang tatay ko doon nakaputim-puti. Tinatawag niya ako pero galit siya, sabi niya. Paglapit ko doon sa pinto, sabi ng tatay ko, ano ito? Sabi mo, maghahaponan tayo. O daddy, maghahaponan nga ito. Eh ano nga ito? Kasi alam nyo, 1,000 ang tao. Sabi ko, daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko na siya papasok. Hindi na po siya nakaiwas. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, ang talaga pong may programa ng buhay natin ang Panginoon Diyos po. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.